Welcome to Donmar TV News Channel. Panawagan ng Estados Unidos sa China na sumunod sa international law, tigilan ang kanilang provocative behavior at galangin ang karapatan ng lahat ng bansa. Ang panawagan ay ginawa ni US Department of State Secretary Antony Blinken sa kanyang mensahe sa ika-5 anibersaryo ng arbitral ruling kaugnay sa South China Sea na inilabas ng Permanent Court of Arbitrations noong July 12, 2016. Ayon kay Blinken, nabatay sa ruling ang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea ay walang batayan sa international maritime law at wala rin karapatan ng China sa bahagi ng karagatan na tinukoy na parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit patuloy pa rin anya ang China sa pagtaboy at pagpasok sa mga bansa sa Southeast Asia sa paligid ng South China Sea na banta sa freedom of navigation sa nasabing mga karagatan. Kaugnay ito'y muling siniguro ni Secretary Blinken ang commitment ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Pilipinas sa anumang pag-atake sa Philippine Armed Forces, public vessels o aircraft sa South China Sea. Batay na rin sa Article 4 ng 1951 US-Philippine Mutual Defense Treaty. Nanganganib na masipa bilang acting president ng PDP Laban si Manny Pacquiao. Ito'y sa pamamagitan ng nakaschedule na biennial elections ng ruling party sa susunod na halalan. Sinabi ni Attorney Melvin Matibag, PDP Laban Acting Secretary General, may nakapending na motion noon pang Mayo na humihiling na tanggalin sa partido si Pacquiao at si Executive Director Ronnie Monsayak. Ipinahayag pa ni Matibag na nakadagdang maghalal ng bagong opisyal ng PDP Laban sa July 17. Binanggit pa ng abogado na ang party official ay may 2 taong termino lamang at halos lahat sa kanila ay nagsisilbi lamang sa holdover capacity. Noong nakalipas na linggo, sinibak naman si Energy Secretary Alfonso Cusi bilang Vice Chairman ng PDP Laban. Gayon din si Matibag at Astra Naik bilang Membership Committee Head ng PDP Laban. Lalo pang umiinit ang mga usaping politika at mga developments particular sa administrasyon, particular sa PDP Laban dahil minaliit lamang ng mga sinibak na opisyal ng PDP ang ginawang hakbang ni Party Acting President Senator Manny Pacquiao na pagpapatalsik sa kanila. Binigyan din ni Deputy Secretary General ng partido na si Melvin Matibag na walang authorization ang senador para disiplinahin ang mga national officers. Nais lamang daw na magyabang itong si Pacquiao sa harap ng mga mamahayag. Kaya ginawa nila ang nasabing pagpapatalsik. Hinamon pa ito ang kampo ng Pacquiao kung kanilang questionin ang gagawin sa National Assembly sa dating na July 17. Isa si Matibag sa 3 opisyal ang PDP Laban sa panguna ni Department of Energy Secretary Alfonso Cusi bilang Vice Chairman at Astra Naik ang head ng Membership Committee. At persik aniya ang nasabing opisyal dahil sa pagsuon nila na suportahan ang kandidatong outsider sa kanilang partido. So abangan yan, Bombo Dennis, sa dating na July 16 yung National Executive Committee or Council meeting at sundan yan ang National Assembly sa July 17 para magkakaalaman dahil talaga na dito ay baka babalikan nila yung grupo naman ni Senator Manny Pacquiao. Bombo Dennis. Okay, Bombo Raymond, itong mga pangyayaring ito, nangyari ito last week. Matapos nang makabiyahe si Senator Manny Pacquiao bilang presidente ng PDP Laban, may reaksyon na ba si Pangulong Rodrigo Duterte bilang chairman naman ng naturang partido, knowing na meron din silang sagutan ni Senator Manny Pacquiao? May sagot na siya doon sa pagtanggal ni Pacquiao sa ilang mga key officials ng PDP Laban? Yan ang ating aabangan mamayang gabi, Bombo Dennis, dahil meron na mga nakaschedule ang Pangulo na public address kaugnay sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Pero hindi naman maialis sa kanya na ibang mga issue usapin ay kanyang tutugunan. So abangan natin yung kanyang resback o reaction dito. Pero ang pinakatiyak, Bombo Dennis, ay magkakalaman talaga sa July 17 yung National Assembly ng partido. At ito nga, nag-ugat yan, di ba? Nagkaroon ng meeting or assembly ang Partido Demokratiko ng Pilipinas Laban ng Bayan o yung PDP Laban sa Cebu noong nakaraang buwan. Sinundan yan na kanilang meeting kay Pangulong Duterte, kung saan ay nagpalutang sila ng mga pwede nilang mga i-endorse o suportahan na mga kandidato sa presidential at vice presidential race sa 2022.
Then eventually, ay tumugo naman yung grupo ni na Senador Pacquiao. At ito nga, yung kanilang pagpapatalsik sa kina Vice Chairman Alfonso Cusi at itong si Melvin Matibag at yun din kay Astra Naik. So, yun yung parang buwelta. So, susundan yan ng panibagong buwelta for sure ng grupo naman ni na Pangulong Duterte at itong sina Alfonso Cusi, Bombo Dennis. Okay, so dito sa inaasahan na natin, Lunes ngayon si Pangulong Duterte may ulat sa bayan. Sinasabi mo nga, isa ito sa matatakel. Baka naman may pahayag din ng Pangulo, Bombo Raymond. Dahil ngayon ay ika-5 anibersaryo ng The Hague ruling. Baka pwedeng paabot ng mensahe. Baka, oo, maisama ng Pangulo. Depende sa mood. Oo, sa bagay, ano. I-text natin. Medyo, tingnan natin kung maalala ito mamayang gabi ni Pangulo Duterte sa kanyang meeting sa Interagency Task Force, Bombo Dennis. So, abangan natin yung dalawang punto na yan, yung siyempre, yung sa issue ng politika, sa PDP laban issue, at siyempre, yung The Hague ruling ng panalo ng Pilipinas laban sa China sa territorial dispute o mga tawag na territorial dispute o kaya yung arbitral ruling at siyempre yung pagtugon ng gobyerno. So abangan mamaya yung kumbaga para yung mga kababayan natin I understand nag-aabang na sila, excited sa mga gito usapin sa palitan ng mga kuro-kuro opinion sa narapit na halalan, Bombo Dennis. Oo, umiinit itong isyong politika. Sige, makiki-update na lang kami, Bombo Raymond, kung may mga development pa dyan. Siguro kung may mga pasok ng mga bagong impormasyon, pwede kang bumalik. Tama ka dyan. Lalo pat this October na, filing na ng COC, o yung Certificate of Candidacy, Bombo Dennis. So, hindi talaga maiwasan na mapag-usapan na yung usapin sa politika. Lalo pang umiinit ang mga usaping politika at mga developments particular sa administrasyon, particular sa PDP laban dahil minalit lamang ng mga sinibat na opisyal ng PDP ang ginawang hakbang ni Party Acting President Senator Manny Pacquiao na pagpapatalsik sa kanila. Binigyan din ni Deputy Secretary General ng partido na si Melvin Matibag na walang authorization ang senador para disiplinahin ang mga national officers. Nais lamang daw na magyabang itong si Pacquiao sa harap ng mga mamahayag. Kaya ginawa nila ang nasabing pagpapatalsik. Hinamon pa ito ang kampo ng Pacquiao kung kanilang questionin ang gagawin sa National Assembly sa dating na July 17. Isa si Matibag sa tatlong opisyal ang PDP laban sa pangunguna ni Department of Energy Secretary Alfonso Cusi bilang Vice Chairman.